Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ay tamis na kanyang balita na nagliligtas. Kahapon ngayon kailanman si Jesus ay tapat. Pag-ibig niyang kahabagan ay di nagmamaliw. Ang
Roma 8:35-39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang tagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. May mga hirap at kapighatian. Tayong lahat, pati mga mananampalataya, ay makakaranas ng kahirapan, kapighatian, pag-uusig, kamatayan at iba pang gaya nito. Ngunit may pagtitiyak ang salita ng Diyos sa mga mananampalataya. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Awit 34:15-19. Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig, at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama, upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Inililigtas ng Panginoon. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Ama na may kasalanan ng kanyang anak na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Tayo na nasa kay Kristo ay ginawang matuwid ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Lagi siyang nagmamasid sa atin, nakikinig sa ating daing, ipinaglalaban sa masama, sinasaklolohan at inililigtas. Makakaranas tayo ng kapighatian. Tayo ay ililigtas ng Panginoon sa lahat ng ito, gaano man ito karami. 2 Timoteo 2:1-4. Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya sa pagkakawal. Harapin ang hirap. Tayong mga mananampalataya ay may digbaang kinasasangkutan. Kaya't ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang lakas at kapangyarihan at ang kanyang buong kasuotang pandigma upang makatagal laban sa pakana ng diablo. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, may kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan at kadiliman, sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan.
Harapin natin sila at ang kahirapang gawa nila bilang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kunin natin ang buong baluti ng Diyos upang tayo makatagal sa araw ng masama, at kung magawa na ang lahat ay tumayo tayong matatag. Juan 16:32 at 33. Sinagot sila ni Jesus, "Narito, ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, didaig ko na ang sanlibutan." Mag-isang hinarap ang kamatayan. Ang Panginoong Hesus ay iniwan ng kanyang mga alagad nang siya ay dinakip, hinatulan ng kamatayan, pinahirapan, ipinako at pinatay sa krus. Tanging si Apostol Juan ang naiwang nakaharap sa kanya noong siya ay nakapako sa krus. Nagawa ng Panginoong Hesus na harapin ang lahat ng ito dahil nanalig siya na siya ay hindi nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama niya. Siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay ng Ama mula sa mga patay. Tayo na sumasampalataya sa Kanya ay nasa Kanya na muling nabuhay. Sa Kanya ay mayroon tayong kapayapaan. Sa sanlibutan ay makakaranas tayo ng pag-uusig, ngunit magagawa nating laksa ng ating loob dahil dinaig ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Sumunod kay Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino bang nagdanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito." Ang pagsunod kay Jesus ay pagsunod sa Kanya sa Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo
kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.